Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago mo na lamang po ako sa pangalang BJ. Nasa late 30s na po ang edad ko at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang restaurant dito po sa Middle East. Tulad din po ako sa karamihan ng mga sender mo. Tagong, silahis po ako. Bisexual daw, ayaw nila ng silahis. Kuya, libangan ko po makinig sa inyo kaya na-inspire na rin ako magpadala ng kwento ko habang nagtatrabaho ko sa gitnang silangan. Natatandaan ko pa ng unang lapag ko dito, Kuya E. Na-culture shock po talaga ako at dagdag pa ang napakainit na panahon. Pero hindi rin nagtagal, nakasanayan ko na rin at masasabi kong mababait din naman karamihan sa mga tao dito. Kuya E, ang unang bahagi po ng aking kwento na ibabahagi sa inyo ay nangyari mga 5 years ago na. Araw po iyon ng day off ko at naisipan kong pumunta sa isang tindahan ng mga tela na gagamitin ko na pantakip sa aking higaan para kahit papaano may privacy dahil marami kami sa isang kwarto. Hindi naman po kalayuan ang tindahan na yon sa tinitiran namin kaya nilakad ko na lang. At habang naglalakad ako patungo sa tindahan na pupuntahan ko, napatingin ako sa isang gwapong lokal na makakasalubong ko na. Naglalakad at nang magkasalubong na nga kami ay napatingin din siya sa akin. Kahinaan ko talaga, Kuya E. Pag nakakita ako ng gwapo, hindi ko maiwasang mapatingin. Hanggang sa marating ko na nga yung tindahan na pinuntahan ko at nakabili na nga ako at habang naglalakad ako pabalik sa bahay na tinutuluyan ko ay naisipan kong pumasok sa isang bagong bukas na shop na tindahan ng mga sportswear at sports accessories at hindi ko inaasahan na makikita ko doon yung gwapong lalaki. Nakasalubong ko kanina lang at naabutan ko sila doon na kumakain sa tagong bahagi ng shop nila kasama yung dalawa pang ibang lahi din. Nasabi ko sa sarili ko, dito pala siya nagtatrabaho. Malapit lang sa tinitirhan namin. Nang sumunod na linggo, araw ulit ng day off ko at naisipan kong pumunta sa shop kung saan nagtatrabaho yung gwapong lokal at nang marating ko na nga yung shop nila ay agad akong pumasok sa loob at nagtingin-tingin ng pwede kong bilhin. Kuya E, ng mga oras na yon, walang ibang customer doon kundi ako lang at dalawa lang din sila ng cashier yung nandun. Habang tumitingin ako ng sapatos, lumapit sa akin yung gwapong lokal para i-assist ako. Habang kaharap ko siya, napatitig sa akin. Hindi ko alam kung natatandaan niya ako nang nakasalubong ko siya. At Kuya E, halos matunaw ako sa mga titig niya dahil sa kagwapuhan. Hanggang patuloy ako pa rin sa pagtingin ng mga paninda. Biglang umalis si gwapong lokal at nagtungo sa isang tagong bahagi ng kanilang shop dahil may partition iyon at hindi kita sa akin naroroonan ng cashier. Dahil nasa may bandang pinto naman iyon. Ilang sandali pa ay nagtungo na rin ako sa tagong bahagi ng shop kung saan nagtungo si gwapong lokal na sa tingin ko ay nasa early 20s ang edad. Pagpunta ko doon ay saktong lumabas siya sa isang pinto ng stockroom nila. Muli siyang lumapit sa akin para i-assist ako habang kunwari tumitingin-tingin ng nakadisplay na sports bag. At Kuya E, hindi ko inaasahan bigla siyang nagunat ng katawan niya sabay taas ng kamay niya. Nag-init ako nang mapansin ko yung nakaumbok sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay bigla niyang ipinasok ang kanyang kamay sa loob ng kanyang pants at nagkasa ng kanyang alaga na tila ba may gusto siyang ipahiwatig sa akin na gustong mangyari. Ako naman hindi ko na natiis at naibulong ko. Sinabi sa kanya kung pwede ko bang makita yung tinatago niyang alaga sa loob ng pants niya at ibinaba na nga niya. Bahagya ang kanyang pants at tumambad sa harap ko ang malaki niyang paps at lato-lato. Magkahalong kaba at init ang naramdaman ko ng mga sandaling yun at sinanyasan na nga niya ako na lantakan yun. At yun na nga ang ginawa ko.
Nilantakan ko yon at kitang-kita ko ang mukha niya habang pigil ang pag-ungol sa ligayang nararamdaman niya habang nasa bibig ko ang kanyang pops. At bahagyang natigil lang ang ginagawa namin nang biglang tumunog yung pintuan ng shop dahil may pumasok na customer. Ako naman biglang bumalik sa pagtingin-tingin ng mga nakadisplay at kunwari nagtatanong sa kanya sa presyo ng bag. At hindi nagtagal ay umalis din agad yung customer. Siguro wala sa shop kung ano man yung hinahanap niya. Kami naman balik sa ginagawa namin at sarap na sarap talaga siya sa ginagawa kong paglantak sa kanya hanggang sa tuluyan siyang sumabog sa bibig ko. Hindi ko talaga makakalimutan ang araw na yon dahil hindi ko talaga akalain na yung gwapong lokal na yon ay malalantakan ko. Umalis ako sa shop na yon na hindi ko na natanong ang pangalan niya at number niya. Nang sumunod na araw ng aking day off, muli kong napagpasyahan na magtungo sa shop nila. At Kuya E, kukwento ko na lang po yung sumunod na nangyari sa susunod kong pagbabahagi ng aking karanasan. Maraming salamat po, BJ. Ayan, another Middle East story na naman. Muli, maraming salamat sa iyo, BJ, at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta, nagpapadala ng kanilang mga letter o email dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.